bawal ka na raw uminom ng gatas. At ang unang pumasok sa isip mo ay paalam na sa matitibay na buto at malulusog na ngipin. Alam ko ang pakiramdam yan. Mula pagkabata, itinuro sa atin na ang gatas ang pinakaimportante at hindi pwedeng palitan na source ng calcium. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na isa lang yan sa pinakamalalaking myth or alamat sa larangan ng nutrisyon, na hindi ka lang pala mabubuhay pero gagaling at magiging masigla ka kahit walang dairy products, dahil makukuha mo ang calcium sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Sa video na ito, hindi lang natin babasagin ang myth na yan. Bubuo tayo ng kumpletong gabay or guide sa mundo ng non-dairy calcium. Ipapakita ko sa iyo ang 20 kamanghamanghang pagkain at grupo ng pagkain na ang ilan ay may mas maraming calcium pa kaysa sa sikat na cottage cheese or keso. Handa ka na bang baguhin ang pananaw mo sa pagkain? Kung oo, manood ka hanggang dulo at hinding-hindi ka na matatakot pa sa kakulangan ng calcium. Bago tayo dumiretso sa ating listahan, mabilis lang nating intindihin kung bakit sobrang pinag-uusapan ng calcium. Ang calcium ay hindi lang pampatibay sa ating mga buto at ngipin, kahit ito ang pinakapamilyar nitong trabaho. Ang mineral na ito ay mahalaga rin sa pag-urong ng mga kalamnan, muscle contraction, sa paghahatid ng nerve impulses, at maging sa pagpapakapit ng dugo, blood clotting. Kung kulang tayo sa calcium, literal na manghihina ang ating katawan. Kaya bakit nga ba ang gatas ang tinaguriang hari ng calcium? Napakasimple. Dahil sa marketing at madaling makuha. Sa loob ng ilang dekada, naglabas ng malaking pera ang dairy industry para lang kumbinsihin tayo na hindi pwedeng mawala ang produkto nila, at nagtagumpay sila. Pero ang kalikasan ay mas malikhain kaysa sino mang marketer. Gumawa ito ng maraming kahangahangang sources ng calcium na hindi nagdudulot ng allergies, intolerance, o iba pang problema na kaakibat ng dairy products. Oras na para mas kilalanin natin sila. Kaya, magsimula tayo sa pinakamahalaga. Lubusin na nating sirain ang maling paniniwala na kailangang-kailangan ng gatas. Isipin nyo na lang, may isang malaking pedestal kung saan nakatayo ang gatas, at lahat ng ibang pagkain ay nakatingin dito na parang ito ang pinakamahalaga. Sa totoo lang, maling pananaw ito. Sa katunayan, ang bioavailability ng calcium mula sa gatas, ibig sabihin kung gaano karami talaga ang kayang makuha ng katawan natin, ay malayo sa 100%. Higit pa riyan, para sa maraming tao na may lactose intolerance or allergy sa casein protein, mas nakakasama pa ang dairy products kaysa nakakabuti. Nagdudulot ito ng pamamaga, inflammation, at problema sa pagtunaw. Ang talamak na pamamaga naman ay humahadlang sa pag-absorb ng lahat ng sustansya, kasama na ang calcium. Kaya ang ideya na kapag huminto ka sa pag-inom ng gatas, ay sisira na agad ang mga buto mo, ay isang delikadong maling akala. Sa katunayan, ang isang tamang planadong diet na walang dairy ay mas epektibo pa sa pagpapatibay ng buto. Ang sikreto, alam mo dapat kung saan hahanapin ang tunay na mga champion pagdating sa calcium. Kilalanin na natin ang tunay na hari ng calcium, ang madidilim at luntian na mga gulay na may dahon. At sa listahang ito, nangunguna ang kali, o kilala rin bilang kulot na repolyo. Isang tasa lang ng lutong kali, mayroon na itong mga 180 milligrams ng calcium. Pero hindi lang naman sa dami ang importante. Ang calcium na galing sa kol, collard greens, at bok choy ay mas mabilis i-absorb ng katawan. Halos doble pa kumpara sa calcium
na galing sa gatas. Pero pagdating naman sa spinach, medyo iba ang istorya. Kahit na mataas din ito sa calcium, mayroon itong tinatawag na oxalates, mga chemical na nagbubuklod sa calcium at humahadlang sa tamang pag-absorb nito. Hindi ito nangangahulugang kailangan mo nang tanggalin ang spinach sa dieta mo. Huwag mo lang itong asahan na maging pangunahing source mo ng calcium. Sa kabilang banda, ang kale, broccoli, at mustard greens ang magbibigay sa iyo ng green light para magkaroon ng matitibay na buto. Idagdag lang sila sa salads, smoothies, igisa, or steam. Ito ang pinakasimpleng paraan para matugunan ang malaking porsyento ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa napakahalagang mineral na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga maliliit ngunit napakalakas na buto. At ang una nating bida ay ang linga, sesame seeds. Magugulat kayo. Sa 100 gramo ng linga, may halos 1,000 miligram ng calcium. Ito ay halos katumbas na ng buong daily requirement ng isang adult. Siyempre, mahirap ubusin ang 100 gramo ng buto ng sabay-sabay. Pero mayroon tayong magandang solusyon, ang tahini o sesame paste. 2 kutsara lang ng tahini, makukuha mo na ang mga 130 miligram ng calcium. Maaari itong ihalo sa hummus, gawing dressing o sauce para sa salad, o ipahid lang sa whole grain bread. Ang linga ay hindi lang nagpapalakas ng ating buto. Naglalaman din ito ng copper, manganese, at healthy fats. Isa itong tunay na superfood na napakadaling isama sa kahit anong diet. Kaya sa susunod na maghahanda kayo ng salad, huwag kalimutang budburan ito ng buto ng linga. Pag-usapan na rin lang ang mga buto, hindi natin pwedeng kalimutan ang chia seeds. Sobrang sikat ito nitong mga nakaraang taon at meron talagang magandang dahilan kung bakit. Alam nyo ba, ang 2 kutsara lang ng maliliit na butil na ito ay naglalaman na ng halos 180 miligram ng calcium na madaling i-absorb ng ating katawan. Mas marami pa yan kumpara sa kalahating baso ng gatas. Pero huwag ka, hindi lang dyan nagtatapos ang benepisyo. Ang chia seeds ay mayaman din sa fiber, protein, at omega-3 fatty acids, mga sangkap na napakahalaga para sa malusog na puso at utak. Ang pinakamadaling paraan para kainin ito, gumawa ka ng chia pudding. Ibabad mo lang ang ilang kutsara ng chia seeds sa plant-based milk tulad ng almond or coconut milk. Lagyan mo rin ng kaunting prutas or berries at ipalamig mo lang sa ref buong gabi. Pagdating ng umaga, sasalubungin ka na ng masarap at napakasustansyang almusal. Magbibigay ito sa iyo ng lakas at siguradong solidong porsyon ng calcium para sa iyong buto. Ngayon, dumako naman tayo sa mga mani. Pagdating sa calcium content, walang kabakaiba, ang almond talaga ang hari. Sa isang dakot lang ng almonds, iyon ay mga 23 piraso, makakakuha ka na ng halos 80 milligrams ng calcium. Isa itong napakagandang snack na madaling dalhin sa inyong paglalakbay. Bukod pa dyan, sagana rin ang almond sa vitamin E, magnesium, at sa mabubuting monounsaturated fats. Ang almond wood din ang pinagagalingan ng tanyag na plant-based na gatas. Ngunit, mayroon ditong isang napaka-importanting point. Kapag bumibili ng almond milk sa tindahan, siguraduhing basahin ang label. Hanapin ang produktong fortified o dinagdagan ng calcium. Sa ganitong klase ng gatas, ang calcium content ay umaabot sa 450 milligrams sa bawat baso. Kaya naman, isa itong perpektong kapalit ng gatas ng baka, lalo na kung gagamitin sa oatmeal, kape, or smoothie. Tandaan na ang almond milk na hindi fortified
ay naglalaman ng mas maliit na porsyento ng calcium. Marami ang naniniwala na ang broccoli ay pangunahing pinagkukunan ng vitamin C at totoo naman yan. Pero ang berdeng gulay na ito ay nagtatago din ng sapat na supply ng calcium. Sa bawat isang tasa ng lutong broccoli, makakakuha ka ng mga 16 milligrams ng calcium. Maaaring hindi ito ganun karami kung ikukumpara sa iba pang calcium-rich man na pagkain, pero may malaking bentahe ang broccoli. Napakataas ng kakayahan ng katawan na i-absorb ang calcium mula sa broccoli. Mahigit 50% ng mineral na ito ay kayang gamitin ng ating sistema. Kung ikukumpara sa gatas, mga 30% lamang ang na-absorb. Isa pa, ang broccoli ay mayroon ding vitamin K. Napaka-importante nito sa kalusugan ng buto dahil tinutulungan nitong idirekta ang calcium patungo mismo sa bone tissue at hindi sa mga ugat or blood vessels. Kaya naman, ihalo ang broccoli sa inyong sabaw, sa inyong stew, i-bake, o kaya naman ay kainin ng hilaw. Siguradong magpapasalamat sa iyo ang iyong mga buto. Pero heto ang isang source ng calcium na hindi mo aakalaing napakalakas pala, ang dilatang isda na may buto. Pinag-uusapan natin dito ang sardinas at canned salmon. Ang sikreto, sa proseso ng pagdedelata, lumalambot ng husto ang maliliit na buto nito. Kaya kinakain natin sila kasama ng laman at hindi mo na nga mapapansin. At doon mismo sa maliliit na butong iyon nakatago ang napakaraming calcium. Sa isang karaniwang lata lang ng sardinas, maaari kang makakuha ng hanggang 350 milligrams ng calcium. Katumbas na yan ng sangkatlo or one-third ng kailangan mo sa isang araw. Bukod pa riyan, napakagandang source din ng vitamin D ang isdang ito. Tandaan, kritikal ang vitamin D para maabsorb ng katawan ang calcium. Mayaman din ito sa omega-3 fatty acids. Napakasimple lang. Ihalo mo sa salad or gawing sandwich sa whole wheat bread. Ito ay mabilis, abot kaya at sobrang epektibong paraan para mas lalong lumakas ang ating mga buto. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga butil o legumes, ang mga beans, garbanzos, lentils at munggo. Lahat ng ito ay mahuhusay na plant-based na pinagmumulan hindi lang ng protina at fiber, kundi pati na rin ng calcium. Halimbawa, ang isang tasa ng nilutong puting beans ay mayroong humigit kumulang 160 milligrams ng calcium. Samantala, ang isang tasa naman ng garbanzos ay nasa 80 milligrams. Napaka-versatile ng mga legumes sa pagluluto. Pwede itong gawing sabaw, curry, panghalo sa salad, hummus, patties, at marami pang iba. Gayunpaman, tulad ng spinach, ang mga butil na ito ay nagtataglay ng tinatawag nating phytic acid. Ang phytic acid ay maaaring magpabagal sa pagsipsip ng ating katawan sa mga mineral. Pero may simpleng paraan para ayusin ito. Ang pagbabad sa mga butil ng ilang oras o magdamag bago lutuin ay malaki ang maitutulong para bawasan ang phytic acid at mapataas ang bioavailability ng calcium at iba pang sustansya. Kaya huwag nating pabayaan or kalimutang ibabad ang mga butil. Maliit na effort, malaki ang benepisyo sa ating kalusugan. Para sa mga naghahanap ng alternatibo sa keso or cottage cheese, ang tokwa, tofu, ang sagot. Ang tokwa ay gawa sa soy curd na pinoproseso mula sa butilang balatong o soybeans. Natural, may katamtaman na itong calcium, pero ang sikreto ay nasa teknolohiya ng paggawa. Karamihan sa mga gumagawa nito ay gumagamit ng calcium sulfate para mapakulta or mapatigas ang gatas ng balatong. Ang resulta, isang produkto na punong-puno ng calcium. Sa bawat 100 gramo, 100 gramas lang ng matigas na tukwa,
pwedeng umabot sa 300 hanggang 600, 300 hanggang 600 miligramo ng calcium ang laman nito. Kaya naman, isa ito sa mga absolute champion ng ating listahan. Siguraduhin lang na basahin ninyo ang label para makita kung kasama sa ingredients ang calcium sulfate. Ang tokwa ay napaka-versatile. Pwede itong iprito, i-bake, idagdag sa sopas at salad, gawing palaman, pate, o kaya naman ay gawing dessert. Ito ay isang madaling bilhin at maraming gamit na pagkain para sa matitibay na buto. Naghahanap ka ba ng matamis pero nakakabuti sa kalusugan? Subukan mong bigyan ng pansin ng figs o mga igos, lalo na ang pinatuyong igos o dried figs. Ang 5 lamang na katamtamang sukat ng dried figs ay nagtataglay na ng halos 135 milligrams ng calcium. Ito ay isang perpektong kapalit sa mga candy at cookies. Mayaman din ang igos sa fiber na nagpapatibay ng ating panunaw at potassium na tumutulong naman upang mapanatili ang normal na blood pressure. Ang dried figs ay pwede nang kainin ng direkta bilang merienda o snack. Pwede rin itong ihalo sa iyong pangumagang oatmeal, plant-based na yogurt, o kaya naman ay idagdag sa mga inihurnong pagkain. Mayroon ding calcium ang sariwang igos, bagamat mas mababa ang konsentrasyon nito. Isa pa itong patunay na ang mga pagkaing pampatibay ng buto ay hindi lang dapat laging kulay, berde o maaari ring maalat, kundi maaari rin itong maging napakasarap at matamis. Tandaan lang, dapat may pagtitimpi sa pagkain nito dahil mataas din sa asukal ang dried figs. Aba, sino ba namang mag-iisip na ang pakinabang ng orange ay hindi lang pala limitado sa vitamin C? Ang totoo, ang isang malaking orange ay naglalaman ng mga 70 milligrams ng calcium. Hindi ito maituturing na record-breaking, syempre, pero isa na itong magandang bonus na nakakadagdag sa iyong enerhiya at pampalakas ng resistensya. Pero, mas interesante pa ang kwento pagdating sa orange juice. Katulad ng ginagawa sa mga plant-based na gatas, maraming producer ang sadyang nagdaragdag ng calcium at vitamin D sa juice. Ginagawa nilang fortified. Ang isang baso ng ganitong fortified na juice ay pwedeng maglaman ng hanggang 300 at 350 milligrams ng calcium. Katumbas halos ng makukuha mo sa isang baso ng gatas. Kaya ito ay isang magandang opsyon para sa mga taong hindi mahilig kumain ng maraming gulay or nuts. Gayunpaman, dapat tandaan na ang mga juice ay kadalasang mataas sa asukal at kulang sa fiber. Kaya, ang pagkain ng buong prutas, whole fruits, ay palaging mas mahalaga. Pero kung gagawin itong bahagi ng isang balance at tamang diet, ang fortified na juice ay maaari pa ring maging malaking tulong. Sumisid tayo sa kailaliman ng dagat para tuklasin ang susunod na pinagmumula ng calcium. Ang mga halamang dagat tulad ng wakame, kombu o nori ay maituturing na tunay na kayamanan ng mga mineral. Sinasalo at sinisipsip nila ang lahat ng sustansya mula sa mayaman na tubig dagat. Halimbawa, ang isang tasa lamang ng hilaw na wakame na madalas gamitin sa miso soup ay mayroong 130 miligramo ng calcium. Bukod pa rito, ang halamang dagat ay isa sa pinakamahusay na natural na pinagmumulan ng iodine na napakahalaga para sa kalusugan ng ating thyroid gland. Maaari itong ihalo sa mga soup, salad, gamitin sa paggawa ng rolls, o kainin lang na parang malulutong na chips. Ito ay isang napakagandang paraan para maging mas diverse ang iyong diet, magdagdag ng exotic na lasa, at kasabay nito,
dagdagan ang iyong calcium reserves. Ang mundo ng halamang dagat ay napakalawak at napakasari-sari. Kaya huwag kang matakot mag-experiment at hanapin ang paborito mong uri. Huwag din nating kalimutan ang mga whole grains, lalo na ang tinatawag na ancient grains. Halimbawa nito ang amaranth at teff. Sa isang tasa lang ng nalutong amaranth, makakakuha ka na ng mga 120 milligrams ng calcium. Mas mataas ito kumpara sa karamihan ng ibang butil. Ang amaranth ay kakaiba dahil ito ay isang complete source ng protina. Ibig sabihin, taglay nito ang lahat ng essential amino acids na kailangan ng katawan. Maaari itong gawing lugaw o cereal, ihalo sa sabaw, o gamitin ang harina nito para sa pagbebak. Ang teff naman, na isang tradisyonal na butil mula sa Ethiopia, ay mataas din sa calcium, humigit kumulang 120 milligrams kada tasa. Ang pagsasama ng mga butil na ito sa iyong diet bilang alternatibo sa nakasanayang bigas o trigo ay hindi lang makakatulong sa iyong calcium intake. Gagawin din nitong mas masustansya at iba-iba ang iyong pagkain. Ang mga ito ay perpektong side dish o maaaring maging base para sa iyong pangunahing ulam. Narito ang isang produkto na sigurado akong ikagugulat ninyo, ang blackstrap molasses o itim na pulot. Isa itong malapot at maitim na arnibal na natitira bilang byproduct kapag gumagawa ng asukal. Habang ang lahat ng asukal ay nagiging pino at puting kristal, ang lahat ng sustansya at mahahalagang mineral ay nananatili sa molasses. At napakarami nitong calcium. Isang kutsara lamang ng blackstrap molasses ay nagtataglay na ng hanggang 200 milligrams, 200 mmol ng calcium. Halos katumbas na ito ng 20%, 20% ng inyong pang-araw-araw na kailangan. Bukod pa sa calcium, mayaman din ito sa iron, bakal, magnesium, at potassium. Siyempre, isa pa rin itong uri ng pampatamis. Kaya kailangan itong gamitin ng katamtaman. Ngunit, kung gusto mong magdagdag ng tamis sa iyong oatmeal, tinapay, o tsaa, ang blackstrap molasses ay mas mainam na pagpipilian kaysa sa regular na asukal or pulot-pukyutan, honey. Mayroon itong kakaiba at medyo mapait na lasa. Pero huwag mag-alala, madali ka namang masasanay dito. Nabanggit na natin ito ng ilang ulit, ang tinatawag na fortified or pinatibay na pagkain. Ano ba talaga ito? Ang pagpapatibay or fortification ay isang proseso kung saan sadyang dinadagdagan ng mga manufacturer ang pagkain ng bitamina at mineral. Ginagawa ito lalo na sa mga pagkain na natural na kulang o halos walang sustansya. Layunin nito na pataasin ang nutritional value at maiwasan ang mga deficiency or kakulangan ng sustansya sa mga tao. Ang calcium ang isa sa pinaka-pinapatibay na mineral. Idinaragdag ito sa mga plant-based milk, tulad ng soya, almond at oats, orange juice, breakfast cereal, at maging sa ilang uri ng tinapay. Napakadali nitong paraan para makumpleto ang pang-araw-araw na calcium requirement, lalo na para sa mga taong busy at walang sapat na oras para magplano ng husto ng kanilang diet. Ang pinakamahalagang paalala, laging basahin ang etiketa at ang listahan ng mga sangkap. Hanapin ang nakasulat na pinatibay ng calcium o fortified with calcium at huwag kalimutang tingnan ang Nutrition Facts Table. Napakalawak na talaga ng market para sa plant-based milk o gatas na galing sa halaman. Nandyan ang almond, soy, gata, oat, at rice milk. Pero, paano natin mapipili ang pinakaakma para makumpleto ang ating pangangailangan sa calcium? Tulad ng nasabi na, ang sikreto ay nasa enrichment or pagdaragdag ng sustansya. Kaya,
laging pumili ng mga bersyon na may idinagdag na calcium. Pero alin nga ba ang pinakamahusay? Ang soy milk ay isang mahusay na pagpipilian dahil mataas din ito sa protina. Ang fortified soy milk ay halos kapareho na ng gatas ng baka sa nutritional profile nito. Sa kabilang banda, ang almond milk ay low calorie, pero tandaan na halos wala itong protina. Ang oat milk naman ay may masarap na creamy texture na bagay sa kape. Pero mag-ingat dahil posibleng mas mataas ito sa sugar content. Ang rice milk ang itinuturing na pinaka-hypoallergenic, pero medyo matubig ito at hindi ganoon kayaman sa sustansya. Kung kaya't, kung ang primary goal mo ay calcium at protina, ang fortified soy milk pa rin ang magiging pinakamainam na option. Para sa iba pang sitwasyon, hayaan mo na ang iyong panlasa at personal na pangangailangan ang maging gabay mo. Ipagpalagay natin na ang calcium ay parang mga tisa at ang vitamin D naman ay ang tagapagtayo. Kung walang tagapagtayo, ang mga tisang iyan ay magiging tambak lang na walang kabuluhan. Ganyan din ang nangyayari sa calcium. Maaari kang kumain ng napakaraming pagkaing mayaman sa calcium. Pero kung kulang ka sa vitamin D, hindi ito maa-absorb ng katawan at hindi makakarating sa iyong mga buto. Tinutulungan ng vitamin D ang ating bituka na sumipsip ng calcium mula sa pagkain. Ang pangunahing pinagmumulan ng vitamin D ay ang sikat ng araw. Ginagawa ito ng ating balat sa tulong ng ultraviolet rays. Gayunpaman, sa karamihan ng mga rehiyon, lalo na sa mga buwan na hindi sapat ang sikat ng araw, hindi ito makukuha ng natural. Kaya naman, napakahalagang subaybayan ang antas ng ating vitamin D. Maaari mo rin itong makuha mula sa matatabang isda, itlog, lalo na ang nayok, at mga fortified na produkto. Pero kadalasan, inirerekomenda ng mga doktor na inumin ito bilang supplement, lalo na kung limitado ang sikat ng araw. Kung wala kang sapat na vitamin D, lahat ng pagsisikap mo para makakuha ng calcium ay mapupunta lang sa wala. Pero hindi lang vitamin D ang katuwang ng calcium. Mayroon pa tayong dalawang importanteng partner dito, ang magnesium at vitamin K2. Ang magnesium ay tumutulong upang i-regulate ang level ng calcium at vitamin D sa ating katawan. Tinitiyak nito na ang calcium ay hindi naiipon sa mga malambot na tissue tulad ng mga ugat o blood vessels. Sa halip, dinidirekta ito ng magnesium papunta sa dapat nitong puntahan, sa ating mga buto. Ang magandang mapagkukunan ng magnesium ay makikita sa mga nuts, seeds, legumes, whole grains, at berdeng madahong gulay. Ibig sabihin, marami sa mga ito ay parehong pagkain na mayaman din sa calcium. Samantala, ang vitamin K2 naman ay gumagana kasama ang vitamin D. Ina-activate nito ang mga protina na naglalagay ng calcium sa bone matrix o struktura ng buto. Sa madaling salita, literal na sinesemento nito ang ating mga buto. Ang vitamin K2 ay makukuha sa mga fermented na pagkain tulad ng sauerkraut or fermented cabbage, natto, fermented soybeans, pati na rin sa egg yolks at atay. Tandaan, ang kalusugan ng buto ay team effort. Ang calcium ay isa lamang sa mga miyembro ng grupong ito. Madalas nating pinag-uusapan kung ano ang nakakatulong sa katawan para ma-absorb ang calcium. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba ang pumipigil sa pag-absorb nito? May tinatawag tayong mga anti-nutrients. Ito yung mga substance na kumakapit o nagbibind sa calcium at inilalabas lang sa katawan. Nabanggit na natin ang mga oxalates na makikita sa spinach at ang mga phytates na nasa beans at grains, buto at butil. Pero mababawasan ang epekto nila
kung babasain at iluluto muna ng maayos ang mga ito. Isa pang kalaban ng calcium ay ang sobrang sodium o di kaya ay sobrang alat. Kapag sobra tayong kumakain ng maaalat, magiging abala ang ating kidneys sa pagtatanggal ng sodium. Ang problema, kasabay ng sodium, nadadamay at lumalabas din sa katawan ang calcium. Kaya naman, iwasan at limitahan natin ang pagkain ng processed foods, fast food, at iba pang maaalat na snack o chichirya. Ang caffeine naman ay maaari ding makabawas ng kaunti sa pag-absorb ng calcium, pero hindi naman ganoon kalaki ang epekto nito. Kung umiinom ka lang naman ng 1 o 2 tasa ng kape araw-araw at punong-puno naman ng calcium ang iyong diet, wala kang dapat ipag-alala. Tandaan, balance lang ang kailangan. Sige, paano nga ba natin pagsasama-samahin itong mga kaalaman na ito para makabuo ng isang araw na pagkain? Tingnan natin ang isang halimbawang plano. Sa almusal o oatmeal na luto sa fortified soy milk na may dagdag na 1 kutsarang chia seeds, 1 dakot ng almonds, at ilang pirasong tuyong igos, dried figs. Sa tanghalian, isang malaking salad na may kale, chickpeas, o garbanzos, sinabugan ng sesame seeds at nilagyan ng dressing na gawa sa tahini. Puwede ring dagdagan ang salad ng 1 piraso ng inihaw na tofu. Sa hapunan, 1 serving ng dilatang salmon na may side dish na broccoli at amaranth. Para naman sa merienda o snack, sa maghapon, 1 kahel, orange, o kaya ay 1 dakot ng mani at iba pang nuts. Ang ganitong diet ay hindi lang lubos na sasagot sa pangangailangan mo sa calcium, kundi bibigyan ka rin nito ng sapat na protina, fiber, healthy fats, at marami pang ibang bitamina at mineral. Kita mo na, napakadali lang pala kumain ng masustansya at iba't iba ang pagkain kahit na walang dairy product. Kaya naman mga kaibigan, napag-usapan natin ang halos 20 alternatibong pinagkukunan ng calcium, pati na rin ang mga mahahalagang kaakibat na aspeto nito. Kita ninyo, mas mayaman at mas masining pala ang mundo ng nutrisyon kaysa sa ipinipilit sa atin ng mga commercial. Ang pag-iwas sa dairy products ay hindi isang kamatayan para sa inyong buto, kundi isa itong pagkakataong makatuklas ng iba't ibang masasarap na pagkain at gawing mas balanse at sustansyoso ang inyong pagkain. Ang pinakaimportanteng aral na mapupulot natin, ang susi sa kalusugan, ay wala sa iisang superfood lang, kundi nasa tamang paghahalo at kaalaman kung paano gumagana ang iba't ibang elemento ng sama-sama. Ang linga, sardinas, kale, at tokwa, lahat sila ay may malaking ambag sa ating kalusugan, lalo na kung may kasama silang vitamin D at K. Ngayon, armado na kayo ng kaalaman para makabuo ng sarili ninyong meal plan para sa matitibay na buto, kahit wala ng gatas. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang dulo. Kung may bago at kapakipakinabang kayong natutunan, sana ay suportahan ninyo ang channel sa pamamagitan ng pag-iwan ng like at pag-subscribe para hindi kayo mahuli sa mga bagong pagbubunyag ng mga mito tungkol sa nutrisyon. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Alin sa mga pagkaing ito ang regular na ninyong kinakain? At ano naman ang itinuturing ninyong tunay na discovery o bagong kaalaman? I-comment ninyo sa baba at gusto ko talagang basahin ang inyong mga sagot